Yan mga ka-native, medyo maganda yung araw dito sa amin ngayon, no? Ito yung mga free-range chickens natin, Rhode Island, Black Australorp, tsaka yung hybrids natin. Yung mga native naman natin ay nakagala lang. Ngayon pala, no, pagkatapos itong vlog natin, ay diretso na rin ako sa pwesto, bagong pwesto natin, yung ating main branch ng ating Agrivet. So, bukas pala ako makapunta man kayo dito sa Agrivet namin. Located po yan sa Aklan Hardware. No, likod lang po ng Aklan Hardware dito sa Pulumulok sa Cotabato. At meron kaming promo, buy 10 free 1 sa lahat ng mixing feeds namin. Kung napapansin nyo dati, meron tayong Shamo Native, no? Yung napuproduce si Orochimaru. Ito yung mga anak niya, oh. Yan na yung huling anak niya. Nadisgrasya kasi siya, no? Nakalaban niya yung dalawang darag natin at yun, natalo siya. Yan, hindi ko nalaman, medyo malala pala yung kanyang tama. Yan, ito yung mga huling anak niya, malalaki po yan. Sila yung magpapatuloy ng mga Shamo Native natin, no? So, once again, hindi po pareho yung Shamo Native at saka Shamo Giants natin, magkaiba po. Shamo Giant yung tatay, pero yung nanay nila ay mga Huluwanon Bisaya, which is marami dito sa atin. Yan. So, pasok tayo dito sa ating hybrid production. Itong hybrid production natin, kakaunti na lang sila. Kasi nga, halos yung mga bumibili dito na pang konsumo, sila yung kinukuha. Dahil mas malaki po sila. And napakaganda din po nila sa pangingitlog. Pang-upgrade sa mga native nila. Yan. Sa ngayon, yung medyo marami ko lang, yung Rhode Islands natin at saka Black Australorps. Yan. No. Itong pinapakain natin ay V-Pro 4000, no? Kung minsan naman Gallimax 21, which is yun talaga yung pagkain ng mga breeders natin. No? Huwag po kayong magpakain sa mga breeders natin ng mga maintenance feeds. Katulad ng Brand Plus 3000, Brand Plus 3, no? Yun po yung pang-maintenance feeds. Yung maintenance feeds na yun kasi pang grower lang po yan, no? Or pang grower at saka pang maintenance. Hindi siya advisable for breeding purposes. Kasi kapag breeding purposes na siya, iba naman yung crude protein niya, iba naman yung mga sangkap niya. At may mga ina-add on para malakas mangitlog yung mga alagang manok natin. Ilang taon na talaga ako sa pag-aalaga ng manok. Yan, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon, no? Yung ating pagbenta ng mga chicks. Yan. Tuloy-tuloy kasi yung pangitlog nila, non-stop talaga. Walang araw na wala kang harvest dahil araw-araw meron kang ma-harvest na itlog. Kahit nga hindi nila peak season sa pangingitlog, meron ka pa ring ma-harvest. Ganyan yung tulong nitong free-range chicken farming sa atin, no? Pero hindi din po ito kapareho ng native chickens. Ang native chickens, kahit marami sila, merong time na maghihinto talaga sila sa pangitlog. Lalo na kapag naabot nila yung peak season. Kaya nga medyo binawasan ko rin kaunti, no? Yung ating mga native chickens. Yan, dati halos native chickens lahat. Ngayon, dito lang tayo sa Rhode Island, yan, tsaka Black Australorp. Medyo mas malaki kasi yung kita dito, no, kung sa tutuusin lang. Kasi sobrang bilis nilang dumami, no? Hindi lang sa bilis dumami, mabilis din silang ma-harvest for meat production. Yan. Ang native chickens, medyo matagal sila, no, sa parami dahil nga sila po ay natural na naglilimlim. Pag naabot na nila yung 8 to 12 eggs or 15 eggs maximum, no, sa average yan, no, na maximum. Kapag naabot na po yun nila, that is the time na magsistop na po sila sa pangingitlog. Like dito, tuloy-tuloy po talaga yan. Kahit naabot na nila yung peak season nila, magsistop lang sila for 3 days or 1 week, balik na naman sa pangingitlog yung iba. Yung iba naman tuloy-tuloy. Kaya nga, hindi sila magkapareho ng pangingitlog, no? Kasi nga, merong nangingitlog ngayong araw, meron din naman bukas. Ganun po siya, no? Pero walang araw dito na magiging zero egg collection kami sa isang araw. Ganyan kaganda. So, itong mga native chickens natin na mga natitira, ngayon, darag yung ano ko, kasi nga, pang-konsumo ko lang itong ano natin, purpose ng mga native chickens natin. Anak lang dito, yan, no, sila yung mapapatuloy. Yung mga darag natin, pinagala ko muna. Yan. Yung problema kasi sa ngayon, no, sa darag, medyo maliit sila. And hindi ko siya ma-advise for business. Kung gusto mong business, dapat talaga medyo mahal yung kanyang karne. Which is okay naman, no?
kapag nagpamahal ka ng karne, ng darag, yan po yung darag natin. No? Yan. Yan, mga purong darag yung dalawa. Yan. Ay, tatlo pala sila. Trio yan. Yan. Yung isa andun sa naglilimlim. Yan. So, itong darag na ito, no, ay maliliit sila. Medyo mahirap silang ma-harvest. Yan. Matagal. Yan, I mean. Yan. Pero masarap yung karne nila at itlog, masarap talaga. Siyempre, native chickens talaga yan ng Pilipinas. Darag. Pinaka the best para sa akin, no? For meat production, kung tinola. Yan. Pero kung mga, halimbawa, adobo-adobo, may panglaban yung ating mga Rhode Island Red tsaka Black Australorp. Malambot. Yan. Ito naman, ito yung mga huluan ng Bisaya natin, ng mga native. Mga mixing natin yan dati. Yan. Which is para ramihin din natin. Siselect lang tayo dito ng mga broodcocks na gagamitin natin. Ito yung gusto kong magparami sa mga Shamo native natin. Yan. Ito. So sa broodcocks naman natin, marami tayo dito no, na pagpipilian. Yan. Kita nyo naman yung kung gano'ng katatangkad yung mga manok na yan. So, ito yung gusto ko magparami, oh. Itong anak ni Sasuke, which is yung sikat nating Shamo giant dati na napakapogi. Yan. Sa Indio Gigante naman, baka soon na. Medyo napaparami pa ako ako ngayon ng aking mga Indio. Yan. So, meron kaming mga collaborations ng ibang breeders. Pinapahiram ko yung aking mga breeders dito. Which is napakalaking tulong din sa atin at sa ibang breeders na makakuha ng similya natin at makakuha din tayo ng similya nila. Ganun po yung purpose ng aming mga collaboration for breeding. Yan. Ito yung mga anak niya, napakaganda din pang-upgrade nito. So ito ay tumitimbang ng mahigit 5 kilo. Yan. Kung maximum siguro mga 6 kilos kaya nito. Kaso dinadiet lang namin. Napakabigat po yan kapag nasa personal po din yung makita. Ito din, no? Yan. So, ito na yung natin mga production, no? Yan, mga production natin sa ating mga giants, which is malaking tulong din for upgrade, no, ng native chicken. Kita nyo yung laki ng manok na ito. Yan, napakatangkad. Ikukumpara mo sa darag, no? Medyo malayo. Yan. Kaya nga, mas maganda i-upgrade natin kung for meat production. Yan. Sa mga, naman, yan, para sa mga masisailan sa karne, darag kayo. Yun yung ma-advise ko. Yan, mga chicks natin ng mga giants. So, yung mga natitira ko dito is giants for my project next year. Para sa mga malalaking manok natin. Yan. So, pinapakain ko dito yung mga sariling mixing namin, no? Which is, nabibili lang exclusively ngayon sa, sa aming Agrivet. Yan. So, Agrivet natin, this December, dagdag naman tayo para sa tupi. Yan, tupi South Cotabato. Yan muna ng tupi at saka pulamulok lang muna. Dalawa sa pulamulok, isa sa tupi. Ito naman yung mga heritage chicks natin na natira. Pinapakain namin dyan, basta mga below or under 1 month old. Siyempre, pure booster kami. Hindi kami nag-a-add dyan ng corn grits. Kapag 1 month old, yun na yung pag-start namin. Starter na yung pakain nila. Ito, starter plus corn grits. Ganyan po kaganda yung mga feeds natin na ginagamit dito. Yan, mga giants yan lahat. Yung isa dyan, naka-reserve na for Sunday, kukunin. No? Salagang 2.5. Ito, Indio Gigante yung isa. Ito namang isa, Shamo Giant. Ito for breeding na rin. Namin yan, selected for breeding. Ito, Kanawayon. Yung itim naman, Jersey Giant po. Yan, Jersey Giant, malakas din ito. No? Napakaganda ding kunin na materials for upgrading your native chickens or your meat production. Malaki sila. Umaabot din ng 6 kilos. Yan, kung gugustuhin nyo. Yan. At malakas din mga itlog. Yun yung kinangandahan ng Jersey Giant. Yan. Yun, no? Isang darag. Kanina andun yung darag na yun, no? Ngayon dito na, bilis. Yan. Ganyan po ay yung darag, yung ugali ng darag. Hindi natin sila ma-predict. Sobrang, sobrang makulit. Yan. Yung natin, yung Jersey Giant na lalaki. Yan. Tsaka Rhode Island Red na show type. Yan. So, napakaganda po nitong ganitong business. Kasi nga, tuloy-tuloy. Kapag, lalong-lalo na, meron kang incubator. Yung incubator ko, maximum ko lang dito every 3 days na paglo-load. Di ko pa kaya yung everyday. Kasi medyo, hindi pa
ganun kadami yung makokolekta ko kapag daily. Mas maganda kasi kapag daily na collection mo ay nasa mga 200 na itlog, yun. Kasi kami dito, 3 days to 5 days kami dahil para mas makatipid kami sa kulungan at sa kuryente syempre at sa effort din, sa pagod natin. Yan, darag natin. Uy. Yan, so dito lang sa amin, kapag ganito karami, mas advisable ko 5 days, no? Yan, 3 days to 5 days. Yan. Kasi nga kapag limbawa din na every day or every 2 days, napakagastos po sa kulungan. Kailangan natin, iba-ibang batch kasi, iba-iba din po yung kulungan nila. Ganon po yung pag-aalaga ng manok. Kasi nga kapag hindi po pareho yung batch nila, posibleng mabuli yung batang batch. Yan. Grupo-grupo na rin yan kasi sila kapag save sila ng laki. Kaya yun napapasin ko. Lalo na kapag mass production. Pero kapag kakaunti lang naman, halimbawa, konting backyard lang, taglilimang sisiyo, iba't ibang batch, okay lang yon, no? Wag lang umabot ng isang buwan yung gap nila or 3 weeks. 2 weeks na gap, medyo alanganin na nga eh, no? Pero kapag medyo maraming production, makakapisa kayo every production ng 100 to 200, yan. So kailangan ng separate na kulungan. No? So sana may natutunan kayo sa vlog natin ngayon. Bukas na naman mga ka-native. Medyo busy tayo, may nangingitlog na naman dun, no? Yan, no? So free eggs. Yan, kapag meron kang ganito. So, hindi naman masasabing free dahil nga, gagastos pa rin tayo sa patuka. Pero, kapag bumili kayo sa Agravet namin, mas mura siya and effective siya para sa akin. At pwede nyo gayahin yun, no? Kasi nga, subok ko na rin. Maraming salamat mga ka-native. See you bukas na naman.